May news. Kay Secretary Gatchalian, sir. Nakita ko ho, isa sa mga key components ng programa ay yung employment promotion. Ito ho mga naiangat natin mula sa gutom, 300,000 of them. How are we capacitating them, helping them fend for themselves? Kasi hindi naman ho siguro habang buhay nasa programa sila. Tama. Alinsunod sa utos ng ating Pangulo, itong mga social welfare na intervention, temporary lang, para maitawid lang sila. In this case, sinisigurado natin na may pagkain sa hapag ng bawat pamilyang Pilipino. Ngayon, alam natin na may exit to. Katulad ng lahat ng programa natin, may exit to. Importante ngayon na nakakakain na kayo, dapat samahan nyo na kami sa productive workforce para makapagtrabaho tayo. At pag may karagdagang income na or stable income na sa pamilya, pwede na mag-exit. Paano natin ginagawa yan? Si TESDA kasama namin at ang DOLE. Ang TESDA, kasi alam natin, kulang sa skills ang iba nating benepisyaryo. Gusto man nila magtrabaho, wala silang angkop ng mga kakayanan or kaalaman. So pumapasok ang TESDA to give them the skills na kailangan nila. Ini-enroll namin sila. Pangalawa, may mga job fair na idadaos ang DOLE. Para sa mga beneficiaries natin, purely for our beneficiaries. Para ma-match yung type ng companies na pupunta sa job fair para masigurado natin na angkop naman doon sa mga kakayanan at kapasidad ng ating mga beneficiaries. So it's a whole, kumbaga, ang importante dito, may nakakain, may trabaho. Paano ho yung ano natin dito? At what point do we let them go? Kung matatandaan mo, Ivan, I was here 2 years ago when we launched this. Magkakasama rin tayo dito. Na-explain namin yung exit mechanism. Una, papasok na yung community-based monitoring system o yung CBMS ng PSA. That's an annual survey. Lalabas na ang DSWD, yung listahan na namin, hindi na yon gagamitin. Pangalawa, meron rin yung Family Income and Expenditure Survey na ginagawa ng PSA. Etong mga to ay enough para makita namin kung itong mga pamilya na to ay makakategorize pa natin na food poor. Pero sa aming project design, ngayon na kumakain na sila na maayos, pag iigtingin yung programa, i-expand. Kasi remember, ang food poor niyan, 750,000. Naka-first 300,000 pa lang tayo. So within the year, idadagdag natin yung other 300,000. Next year, another 150,000. And as they progress, dahil may trabaho na sila, hindi na sila gutom, pwede na sila maging produktibo, kasama natin sa workforce, mag-e-exit naman tayo na mag-e-exit using those tools that I mentioned. Harley Valbuena, People's Television. Good morning, Secretary. Sir, do we have a plan to integrate the 20 pesos rice to the Walang Gutom program? Baka pwedeng yung vouchers ng beneficiaries magamit din na pambili ng 20 pesos rice. Eksakto yung tanong mo. Utos ng Pangulo na walang sariling departamento na gagalaw ng hindi in coordination with other departments. Kahapon lang ng hapon, nag-usap kami ni Secretary Laurel at kukunin na yung mga listahan ng mga accredited retailers. Ito yung mga kadiwa ng Pangulo, mga maliliit na agri-co-op, kung saan nagre-redeem ng pagkain yung mga food poor beneficiaries natin. Doon ngayon isusupply, yung bibigyan sila ng supply nung murang yung 20 pesos na bigas para yung food credits nila, mas marami pa silang mabili. So sir, kailan po kaya pwede mag-start? Nagsa-start na. Binigay na namin yung listahan sa Department of Agriculture and they're now going to make sure na yung mga retailers na to, around 1,000 of them for now, makatanggap na ng murang bigas para yun ang maibigay naman nila doon sa mga food poor nating beneficiaries. Eden Santos, Net 25. Good morning po, Secretary. Tanong ko lang po kung ilan po yung porsyento ng mga pamilyang Pilipino ang nagsasabing gutom po sila. Yung 27 point something na binabanggit po ng SWS. Palagay ko mas maganda SWS ang sumagot niyan. Yung 27.2% ay batay sa isang national survey ng SWS noong March of 2025. Dito sa survey na ito para sa DSWD, ang nakita namin nung Wave 1, on the overall, 47.1% ang nagsabi na sila ay nakaranas ng involuntary hunger. Ditong Wave 2, nakita namin na 46.4 yung nagsabi na nakaranas sila ng kagutuman. So kung ikumpara natin yung resulta na ginawa ng SWS para sa DSWD, mas mataas yung porsyento na nagsasabi na sila ay nakaranas ng gutom kumpara doon sa average Filipino household batay sa national survey ng SWS.
Paano po natin ipapaliwanag yun na hindi magkatugma yung bilang ng mga nagugutom pong mga Pilipino? Okay. Yung survey ng SWS nitong March 2025 ay general households sa buong Pilipinas. Yung survey na ginawa ng SWS para sa DSWD ay targeted yung respondents natin. Sila ay nanggagaling sa mga mahihirap na probinsya, sila ay mga mahihirap na sambahayan. So kaya expected nga na mas mataas yung kanilang pagkaranas ng kagutuman kasi sila yung galing sa mas mahihirap na bahagi ng lipunan. In numbers po, ilan po yung katumbas nung 44 point something percent and 46 point Ako, something? wala akong numero na ito, pero pwede mag-compute. So that's the yung 47% of the 2011 household. So that's about mga almost 900 households na nagsabi na sila ay nakaranas ng involuntary hunger. So ibig po sabihin, mas marami pa rin po yung mga Pilipinong na gutom na dapat matugunan yung kanilang kagutuman dun sa target po ng DSWD na 750,000. Tama. Pero maganda rito, batay dun sa survey, bumaba yung karanasan, yung report nila na sila ay nakaranas ng gutom, bumaba siya ng 4.1% na nagpapatunay na yung walang gutom na programa ay nakatulong para mabawasan ang kanilang karanasan ng pagkagutom. Kay Secretary Gatchalian po. Then bago ko lang madagdagan ko lang 'yon. That's why sa instruction ng ating pangulo dapat sa mabilis na panahon palawakin yung programa. Kasi nakita na natin dun sa first 300,000 na yung intervention works. So ngayon, pag pinalawak pa natin yung programa sa more at maabot natin yung 750,000, alam natin na it will also work lalong-lalo na sa mga food poor families. So ito pong programa ito, sabi ninyo, ay temporary lang naman. Ano po yung ating long-term solution? Lagi ko nga sinasabi, ang buong pangalan ng departamento namin, Social Welfare and Development. Yung long-term, yun yung development. Kadalasan ang napag-uusapan yung social welfare. Sa development side, yun yung pinag-usapan natin kanina ni Ivan. We'll make sure na makahanap ng trabaho itong mga pamilyang to para may stable income, maiangat na natin sila sa level ng antas ng pamumuhay para hindi na nila tawagin yung sarili nilang mga mahirap. Kasi even right now, sa pag-aaral namin, gutom sila eh. Wala silang sapat na enerhiya para mag-participate in a productive manner sa nation building dahil gutom sila. At the same time, naghahanap sila ng kakainin. So ngayon na binibigyan na sila ng gobyerno ng pagkain, tinutulungan na sila ng gobyerno makabili ng pagkain, pwede na natin sila mahasa ng iba't ibang mga skills para makapagtrabaho. Thank you po. Tuesday New, DZBB. Good morning, Secretary. Sir, in 3 years' time, ano ang projection or nakikita nyo pagkatapos nitong programa na ito na walang gutom? Well, para sa food poor families, ang goal natin, wala nang gutom. Yun ang vision ng ating Pangulo, yun ang instruction ng ating Pangulo, at sisikapin ng DSWD na gawin yon araw-araw. And yung budget, sir, for the program is sustainable naman? Yes, kung sa katunayan, bago nag-Holy Week, nag-post kami na naaprubahan ng NEDA itong programa na to. Kaya meron na siyang sariling line item sa budget at na-assure rin ng Pangulo na sisiguraduhin na may sapat na pondo itong programa na to patakbuhin in the next 3 years para maibsan na natin o mabawasan o ma-zero out natin ang kagutuman. Thank you, sir. Pwede po sa Globe. Ayan, Globe. Good morning, ma'am. Morning. Ma'am, ano ang nagtulak sa inyo para i-pursue yung ganitong klase ng project ng gobyerno? Mayroon namang ibang mga other projects. Bakit po ito? So, tulad nung nasabi ko kanina, it is about shared objectives, no? Like I mentioned earlier, 3 years ago, specifically immediately after the pandemic, nag-launch kami nung Hapag movement, which is about hunger alleviation, involuntary hunger alleviation. So in the whole of the private sector, marami tayong naging tulong-tulong in terms of community pantries. Natatandaan niyo po ba yon? Nung panahon ng pandemya, nagtulong-tulong tayo dyan. But after that, we also saw na marami pa, hindi pa tapos, no? So we launched that, we raised money through our partners, even our customers, yung sa inyong mga Globe Rewards and all that. And we started giving out, no? Food.
with partners, Ayala Foundation, SOS, Tucci, marami tayong foundation naka-partner. And then, lumapit po sa atin ang Management Association of the Philippines kasi nga, through the intercession of our department secretary, and we said, since we're doing this anyway, this is our chance to do a program to alleviate hunger at scale. Kasi ang kapartner mo na, DSWD na. But we said, we needed more. That more means we need to understand, does the intervention work? Kasi for private sector, syempre, kailangan din natin makikita yung datos, no? That's very important. So we needed to know kung talagang tama yung ginagawa. At kung hindi, then we go back to the secretary and say, Secretary, we need to tweak the program a little bit. But owing to the results ng ating commission study from the SWS, the intervention does work. And we're very happy dun sa naging results ng ating intervention. Last two questions. Last three. Sam Medinilla, Business Mirror. For Sir Gatchalian po, meron na po ba tayong result ng study to adjust yung 3,000 monthly food voucher? Tapos saan po magkano yung adjustment at saan po yung possible funds? Bago ko sagutin yan, gusto ko lang i-point out na may pangatlong wave tong tracking study ng Globe at ng SWS. The data collection is happening right now and we will make sure na pag bumalik na yung resulta, we also announce it. Tulad ng sinabi ni Yoli, tracking is important. Ngayon sa departamento, sa utos ng ating Pangulo, sisiguraduhin dapat na lahat ng programa nakakamit niya yung objective niya. Ang objective nito, mawala ang kagutuman. Now, yung tinatanong mo, meron kaming ongoing pilot tungkol nga sa pag-aaral na pwede pa kung paano pa i-improve yung programa. Pero dito pa lang sa programa na to na 3,000 na food credits, tumatalab na yung gamot eh. So, yun, we're looking for enhancements. Wala pa yung resulta and we will also make sure na pag natapos yung pilot na yun sa madaling panahon, ilalathala rin namin yun na pagkaalaman pa namin kung paano mapaganda yung programa. Last na lang for my part, sir. Na-mention po nila na parang plano na eventually mag-graduate yung mga beneficiaries nito. Doon sa 300,000 po na beneficiaries ngayon, ilan po doon yung parang na ongoing na yung para gumraduate sila? Masyado maaga pa sabihin yan. Kasi nga tulad ng sinabi ko, we're still training them. We're making sure na may sapat silang skills sa tatulong ng TESDA at ma-job place sila. Very new pa tong programa, pero ang assurance namin sa inyo, nakatutok rin kami dun sa exit mechanism. Kasi panandali ang pangtawid lamang itong programa na to. Ang pangmatagalan, trabaho. Thank you po. Jean Mangaluz, philstar.com. Good morning. Sa SWS survey, it says that there's still a high prevalence of severe hunger. Do we have the percentage on this? And later to Sec, can we ask what are the interventions for severe hunger? Okay. Batay dun sa survey, ang nagsabi na nakaranas sila ng severe hunger ay 15.6% nung wave 1 at 12.1% nung wave 2. So bumaba. Pag kinumpara natin yung beneficiary households at saka non-beneficiary households, makikita natin na mas bumaba yung karanasan ng severe hunger among beneficiary households. So nagpapatunay din ito na yung walang gutom na program na-address niya yung severe hunger nung beneficiary households. We can accommodate more. Vance Fernandez. Yun yung second question. Okay. So the solution, kung mahiram ko yung words ng ating kaibigan sa Globe ni Yoli, the intervention is working. So kailangan ipagpatuloy, palawakin, at tatagan. Kaya yung tatagan, yun nga yung tinatanong, meron kaming ongoing na study kung paano pa namin ma-i-improve. Bahagi nun yung nutrition development sessions, turuan natin ang ating mga kababayan na ano bang ibig sabihin ng mga iba't ibang klaseng food groups. Kasi alam natin tayo mga Pinoy, doon tayo sa matamis at maalat all the time. Pero tinuturuan natin sila ano ang healthy eating. Yang mga bahagi na yan, ano yan culture up change yan, behavioral change. So yan, nag-i-invest tayo dyan. Bukod dun sa trabaho at skills, part ng kondisyon nitong programa na to ay umattend sila ng nutrition development sessions para maturuan sila kumain ng tama, maghanda ng tamang pagkain. Thank you, Secrex. Vance Fernandez, Police Files Tonight. Yes, good morning, sir.
Sabi niyo walang gutom. Now, who are qualified with the 2025 Social Amelioration Program? Because sinasabi natin na may mga membership, they would like to social amelioration program, sir. Ma'am, wala na tayong, all of these are social amelioration programs. Which one in particular po? The one who are going to reapply, do they need to reapply again? Ma'am, wala na ho tayong tumatakbo na. Yan, social amelioration, yan yung SAP nung COVID. Yes. Wala na ho yan, matagal na pong wala. Anong mga sakop nito, sir? Ma'am, wala na po yung social amelioration. Nagtumigil ho yan during COVID. That was the intervention of the department during COVID. But if you want to categorize all our programs as social amelioration, iba-iba po yan. May 4Ps, meron tayong AIX, meron tayong AKAP, but yung SAP program itself, tumigil ho yan nung COVID. Last na po yun nung COVID. So, walang gutom, sir? Ma'am, magkaiba ho yung walang gutom sa SAP. Yes. Yung SAP, matagal na ho tumigil yon. Ang tinutukoy niyo po ba ay yung walang gutom? Yes, sir. So ang tanong ho niyo is paano mag-apply sa walang Yes, gutom? reapply yan. Ma'am, hindi ho nag-a-apply. Tulad ho ng sinabi natin, ginagamit natin yung database na meron ng gobyerno. Sa unang round ng 300,000, ginamit natin yung listahanan na database. But kung matatandaan nyo, sa batas, sinabi na dapat papasok na this year yung community-based monitoring system. So doon na tayo hahango ng mga bagong beneficiary for the next 300,000. Yung CBMS, ang may pangangasiwa po niyan, PSA, hindi na ho DSWD. Yes, sir. On another issue, sir, kasi alam natin nagba-viral to yung nasa Makati, no? Na isang humingi ng tulong and you gave them about 80,000. Now, may mga tao na gusto rin na humingi ng tulong sa DSWD. Will you allow them to... Una po, Yes. araw-araw, libo-libo na mga mamamayan natin pumupunta sa aming tanggapan. At ang utos ng Pangulo, lahat ng nangangailangan ng tulong, tutulungan. Whether it's medical assistance, burial assistance, at iba't iba pang klaseng tulong. Now, gusto ko lang linawin yung sa nag-viral. Bahagi ho yung responde nun ng programa nating pag-abot. Noong 2023 rin, ang instruction ng ating Pangulo, ni isang pamilyang Pilipino dapat walang nakatira sa lansangan. Kaya nilunsad yung pag-abot program noong 2023 kung saan mahigit sa 100 social workers araw-araw ang umiikot sa lansangan ng Metro Manila para hikayatin ang mga pamilyang nakatira sa lansangan at individual na nakatira sa lansangan na sumama sa amin para mabigyan ng intervention. Temporary housing, livelihood assistance. Yung 80,000 na yon ay base sa guidelines ng DSWD at sa assessment ng social worker. Yung guidelines, may range yun ng presyo kung ano ang kaya natin ibigay na grant. Yun ang pinakamataas. At ang nag-assess nun ay ang licensed social worker natin. Yung mga guidelines na yan, nakapublish po yan. At I wanna point out na yung babae, si Rose, bigyan natin yun ang pangalan, hindi siya unique. 5,000 na mga pamilyang nakatira sa lansangan o individuals na nakatira sa lansangan ang natulungan ng pag-abot program. Iba-iba ang kanilang natanggap. May iba 80,000, may iba 1,000. Gusto ko 10,000. Gusto ko i-point out na may kondisyon to. Hindi to binibigay ng isang bulto. Katulad dito kay Rose, in tranches siya ibibigay. At may supervision at monitoring ng social worker. So, ibig sabihin, binabantayan ng social worker yung progress niya. Hindi binigay tapos goodbye. Kung hindi pagbigay, sinamahan pa siya sa tindahan para makabili ng pauna niyang mga stocks ng kanyang tindahan. Pagtapos noon, may mga home visits ang ating mga social worker para ma-check kung gumaganda na unti-unti yung buhay ni Rose. So, gusto ko i-point out na lahat tinutulungan, hindi special case si Rose. Meron tayong guidelines at sa lahat ng kwentong to, social worker ang nag-a-assess at nananaig ang boses ng social worker. Pero sir, meron din na, let's say, talagang yung may bahay nga sila nakatira sa mga informal settlers, wala rin silang makain pero nais nilang maka-avail nitong sinasabi ninyo na gusto nilang magkaroon ng tindahan. Tama. Ni Rosie. Meron kaming ibang programa para sa kanila. Ang tawag doon yung Sustainable Livelihood Program ng DSWD. 2 klase yon. Una, tinutulungan natin sila makapagsimula ng kanilang maliliit na negosyo. Pangalawa, tinutulungan natin sila maging employable, skills-based. So pwede nila i-avail yun at lahat ng detalye niyan nakalathala sa aming mga social media accounts kung paano, sino, at kung ano ang dapat gawin. Basta ang gusto namin i-point out, lahat tinutulungan ng DSWD. Okay. Follow-up, Nel Maribohok, UNTV.
Sir, quick follow-up kay Rose. May nagsasabi na unnecessary and parang unjustified yung paggagawad daw po ninyo bilang honorary social worker. Una sa lahat, hindi ho ako ang naggawad doon. Hindi ako ang nagbigay ng term na yon. Yung social worker namin nakasama, ang mismong nagsabi na she is, sa mata niya, has the making of a social worker. Nung ginamit yung term na yun ng social worker na kasama namin, ang nakita niya doon hindi yung skills. Kasi alam natin na walang skill set si Rose. Malinaw sa atin yon dahil grade 2 lang natapos niya. Pangalawa, walang official na conferment na nangyari dahil wala naman sa kapangyarihan ng sekretary yun, more so ng department. Symbolic yung pagkakasabi nun. Ang paliwanag na namin, ang nakitaan sa kanya ay yung mga katangian ng isang magaling na social worker. The social worker who coined the term na kasama ko, ang tinutukoy niya doon yung value set na meron si Rose. Alam niyo, yung social work, it's the most noble profession there is. It is the profession with the biggest heart. Bukod sa skill, may puso to. At si Rose, nakitaan nila nung puso na yon. Una, empathy. Pangalawa, compassion. Pangatlo, altruism. Ibig sabihin, gusto niyan tumulong kahit siya mismo kailangan ng tulong. Kaya nga kinabukasan, sabi niya, sasamahan namin kayo kasi nakita ko nagtatakbuhan yung mga nasa street dwellers. Pag nakikita kayo, hayaan nyo na ako ang kumimbinsi na tumutulong ang gobyerno, hindi dapat katakutan. So yun lang yun. Sabi ko nga sa isang panayam kahapon, it was not meant to demean anybody dahil why will we demean when the term came from a social worker herself? Ang amin lang, kumbaga, it's a symbolic title because of the values na meron siya. Pero hindi namin sinasabi na registered social worker siya. Hindi namin sinasabi na social worker siya. Ang sinasabi lang namin, she has the making of a good social worker. At sana, sabi nga niya gusto niya mag-ALS, sana pag natuloy yun ang kurso na kunin niya. Christian Yuzores, DZMM. Sir, clarification lang po dun sa nabanggit nyo na may sinabit kayong listahan sa DA doon sa na retailers. Yes. Ano ibig sabihin nun, sir? Yung mga food poor beneficiaries? No. Remember, yung mga food poor natin, nag-a-avail sila sa mga accredited retailers. Normally, mga kadiwa ng Pangulo to, mga maliliit na agriculture co-ops, mga MSMEs. Yan yung isa pang benepisyo nitong programa na to eh. Natutulungan yung local economy kasi doon rin bumibili yung mga food poor natin na mga benepisyaryo. Ang hiningi sa amin ng Department of Agriculture, yung listahan ng mga retailers para pwede nilang supplyan nung 20 pesos na bigas. Kasi tatandaan nyo yung food credit, 3,000 yun. So kung bumaba yung cost ng mga bilihin, like yung rice, mas marami silang mabibili. Pwede nilang magamit, sir, yung food credit doon sa mga retailers na yon to buy yung 20 pesos per kilo. Ngayon, ginagamit na nila yung food credits na yon sa mga accredited retailers. Ang magiging bagong dimension nito, supplyan ng Department of Agriculture yung mga retailers na yon nung murang bigas. Okay po. Thank you, sir. Any more questions? No more questions. Thank you very much, Sec Rex, Mr. Sandoval, and Ms. Crisanto. Yusek Claire. Yes, thank you very much.